Hello sa inyong lahat. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Okay. Mga ka-airsoft, ngayon po another special episode para tayo today, no? Kwentuhan session, tanungan portion. Kung ikaw yung tipo ng tao na merong katanungan, merong gumugulo sa iyong isipan, merong bagay na gusto mong malaman malaman ang kasagutan at magkaroon ng kasagutan. Tara rito mga ka-airsoft, sama-sama tayo, no? Magre-review and unbox tayo ng unit ng ating mga... Hindi pala to. Kwentuhan session, tanungan portion pala to. Sorry, no? Ngayon, hindi tayo magre-review and unbox. Wala tayong i-review and unbox na unit. Kwentuhan session, tanungan portion to. Ito mga ka-airsoft yung ito yung mga... Okay na. Ito yung portion mga... Okay na, Gil. Pwede na kayo doon para walang maingay. Hindi na, ako na bahala. Ito mga ka-airsoft yung portion na ginagawa natin para sa ating mga ka-airsoft, no? Para magkaroon ng linaw yung mga bagay-bagay regarding doon sa airsoft hobby na nilalaro natin, okay? So, ngayon, syempre magdadaos tayo ng ating kwentuhan session, tanungan portion. Magkakaroon tayo ng live na discussion tungkol sa mga bagay-bagay. Hello po sa total of 1 million subscriber ng pinagsamang puwersa ng 10 pages ng Bigman Hobby Shop. Maraming salamat at lagi kayo nandyan. Hello po sa mga ka-airsoft natin na mga seaman na sa kasalukuyan ay lumalayag para magampanan yung kanilang trabaho, no? Ngayon, mga ka-airsoft, sasamantalahin natin yung pagkakataon, okay? Ipapakita ko sa inyo kasi ganito. Dito sa Bigman Hobby Shop, lifetime warranty tayo. Then meron tayong program na balik alindog sa airsoft, no? Pag sinabi mo yung balik alindog sa airsoft, kahit every month or every 2 months, kung addict mode ka dun sa airsoft, sa airsoft mo, kailangan yung airsoft is naki-cleaning, general maintenance kung tawagin, okay? Ngayon, para ma-general maintenance, hindi naman namin sinasuggest na kayo ang gumawa nun. Why? Kasi merong pagkakataon sa airsoft natin na baka hindi nyo siya maibalik ng tama, okay? Kaya hindi natin ganito. Halimbawa itong unit na to, airsoft na hindi binili sa amin. Okay. Itong unit na to, airsoft na galing sa iba. So, dapat hindi namin to papakialaman. Kaya lang, yung may-ari kasi nito is senior na. Okay. Ngayon, hindi siya marunong magbaklas. Okay. Ngayon, 10-year-old na kasi itong airsoft na to. Mula nung binili niya, nung napanood niya tayo, gumamit siya ng silicone oil. Kaya lang, ang problema, ang ginamit niyang silicone oil dito sa unit na to is yung malagkit. Papakitaan ko kayo, ha. Kukunin ko lang mga ka-airsoft. Pasensya na, no? Dali lang. Okay, no? Ito, yung ginamit niyang silicone oil dito sa unit niya. Okay naman to. Totoo naman na silicone oil to. Kaya lang, hindi nagiging tama ang paggamit nito kung hindi mo susundin yung tamang instruction ng paggamit sa kanya. Okay? Tulad nga sabi ko, oo, silicone oil to. Kaya lang, minsan, ay madalas, mali yung paggamit. Okay? Pero kung mapapansin nyo, hindi ganito yung ginagamit natin. Kasi, itong silicone oil na to, kailangan to i-shake mo. I-shake mo ng madalas bago mo gagamitin. Kasi, humihiwalay yung pinaka oil base niya doon sa alcohol base niya. Yung alcohol base, yun yung nagbibigay ng pressure. Yung oil base, humihiwalay doon sa mismong liquid. Yeah, no? So, ang tendency, sa una, okay to. Pero habang nauubos siya dahil nga hindi mo na i-shake, ang problema naman nito is
umihiwalay yung langis. Bandang huli, sa kalagitnaan ng paggamit mo dito, dahil hindi mo na si-shake siya nung una, ang natitira yung puro langis. Ngayon, pag ang natira, yung puro langis, malapot na siya. Lumalapot na siya. So, pag lumapot na, hindi na siya nagiging effective. Ang nangyayari is nagiging malagkit. Malagkit na yung dating sa airsoft nyo. Okay, ayusin ko nga lang ito isang camera. Pag nagla-live kasi tayo mga ka-airsoft, ang gamit namin camera, kung hindi 3, 4. Kasi we have many different pages di ba? At saka may YouTube channel pa tayo. Ang dali lang, ayusin ko lang. Ayan o. Ayun. Ayan. Dali, nakikita yung isang ayan. Okay, no? Ayan. Sige, balik tayo, no? Dahil sa maling paggamit nitong oil na to, lumalagkit siya. Okay? Pero, ngayon, ipapakita ko sa inyo to, nagagamitin natin. Kasi baka naman sabihin nyo, sinisiraan ko. Hindi ko sinisiraan to. Hindi ko sinisiraan to. Actually, the best to, lalo na rin sa mga kasingit-singitan. The best tong oil na to, no? Pero dun sa mga daily na kumikis-kis sa airsoft natin, ang ginagamit namin yung Bigman silicone oil, okay? Wala akong pinopromote na brand, hindi ako ambassador ng kahit anong brand. Okay, so kaya hindi tayo magpro-promote ng brand, no? Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo, okay itong oil na to, basta tama yung paggamit. Tandaan nyo, itong oil na to, bago nyo gamitin, dapat sineshake nyo. Yung ka-airsoft natin ngayon, na may-ari nito, this is a Glock 18C. This is a 10-year-old unit. Medyo maganit na raw siya. Ayan. Yun ang reklamo ng may-ari nito. Medyo, sabi niya, Bigman, napansin ko sa 10 years, maganit na siya. Alisin nga natin yung magazine. Maganit na raw siya, no? So, handa naman akong bumayad, Bigman, sabi niya, sa gagawin yung maintenance dun sa baril ko. Pero syempre, hindi naman tayo ganoon, di ba? So, tinanggap natin. So, tinanggap natin yung challenge. Tignan natin kung maibabalik natin to sa brand new performance. Ayan, no? Medyo iba yung laro niya. Iba rin yung nararamdaman ko. 10 years old na unit. So, i-try nating i-maintenance, no? Pero ito, sasabihin ko sa inyo, hindi namin ina-advise na dealer ninyo na kayo mismo ang magbubukas ng unit ninyo. Hindi namin ina-advise yan. Bakit? Kasi possible na baka hindi nyo maibalik ng tama, possible na baka hindi nyo mai-set ng tama, maisara ng tama, mapapahamak lang kayo. Okay? First of all, mga ka-airsoft, no, sabi ko nga sa inyo, hindi ako ambassador ng kahit anong brand. During the maintenance, ito I'm calling all yung ka-airsoft natin na bumili sa amin ng airsoft 3 years, 4 years, 5 years ago. Libre po ang general maintenance dito sa Bigman. Dalhin nyo lang po rito para yung unit ninyo ma-general maintenance natin. Ma-i-upgrade na rin natin into hammer protection pad. Aalisin natin yung dummy firing pin, i-upgrade natin ng hammer protection pad. Oh, by the way, no? Good evening mga ka-airsoft, sabi ni Alan Villaris. Good evening po, present, sabi ni Bray Losabia. Okay? Ngayon, ito, number 1, gumagamit tayo ng tinatawag na grease buster. Gumagamit tayo ng pang-spray na grease buster. Ito yung nakikita nyo pag nagme-maintenance ako, foam wash, no? Yan, gumagamit tayo nito. Then, gumagamit din tayo ng yung spray degreaser, no? Yan, spray degreaser, gumagamit tayo niyan para totally maalis yung grease, yung mga grasa, yung mga dumi, yung mga solid particles, materials na possible makasira sa unit ninyo. Okay? Plus, syempre, gagamit tayo nito. Bakit ako gagamit nito? Bigman,
hindi ka naman gumagamit yan, ba't ngayon gagamit ka yan? Gumagamit kami nito dun sa mga internals para yung mga kasingit-singitan, kasi nga malapot tong silicone oil na to, malagkit to, para malubricate niya yung kasingit-singitan. Pero ang tamang paggamit dito mga ka-airsoft, sineshake to para yung langis, yung oil base na humiwalay, umalo sa alcohol. Okay? Alcohol, hindi alcohol na isopropyl ha. I mean yung mismong content niya. Okay? So, ayan. Sineshake yan ha. Okay. So, ngayon, syempre, gagamit tayo mga ito. Ibababa ko na yung camera natin ha. Okay. Yan. Okay. Okay, lapit ko lang to para medyo maganda ang datingan. Talaga, pasensya na. Wala akong sekretarya ngayon. Okay, ayan. Yan. Sigurado maliwanag na. Ayan na. Okay, no? Gagamit tayo syempre ng puting tela. Para syempre para makikita natin, 'di ba, yung mga bagay na dumi na dapat nating alisin, no? Yan, ito ang owner nito, tatapatin ko na kayo. Isang seniors na may katandaan na talaga, 64-year-old. Nakatira sa probinsya ng Pampanga. Okay? Nakatira sa probinsya ng Pampanga. Ang unit na makikita niyo is Glock 18. Itong Glock 18 na to, dual firing mode, equipped with single fire and rapid fire. Pero bilib ako sa may-ari nito. Okay? Kasi mula nung binili niya, kita niyo naman na panatili niyang maganda, na panatili niyang maayos, no? Yung panglabas na anyo ng unit. Okay? Pero ang hindi lang niya kinakalikot is syempre yung panloob. Kasi nga, yung panloob, natatakot siya na baka hindi niya maibalik ng tama. Kaya, yung panlabas lang ang nililinis niya. Okay? So, yan. Ito yung unit, no? Isa nakakabilib din sa may-ari nito. 10 years old to. Ibig sabihin, itong unit na to, 10 years old na sa kanya, I mean. Ibig sabihin, itong unit na to, mas matanda pa sa 10 years old. Kasi, syempre, naunang ginawa to bago niya mabili, di ba? Okay? Kaya mas matanda pa. Okay? Ngayon, itong matandang unit na to, Glock 18, pag itinapat natin to dun sa mga brand yung unit ngayon, di hamak na mas maganda to. Bakit? Kasi, matigas pa ang mga pyesa nito. Compare mo dun sa mga bagong unit ngayon, mas malambot na. Sabi ni Alan Villaris, no? Terno sa t-shirt. Oo nga, no? Oo nga, naka-Glock t-shirt nga pala ako, no? Okay, galing napakagaling talaga mag-observe nito si Alan Villaris, no? Okay, medyo iangat natin konti yung camera. Napakagaling mo mag-observe, kaibigan, ha? Okay, so ayan nga, no? Ayan yung sinasabi ko. Matanda na to yung unit na to, pero napakaganda kasi napanatili yung magandang performance niya. At saka dahil nga matanda na to, mga sinaunang unit, so matigas ang pyesa nito kumpara mo rin sa mga bago ngayon. Kaya worth it naman na i-repair, no? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-dismantle muna ng Glock 18. Pag dismantle ng Glock 18, kung nakikita nyo to, itong part na to, ayan, no? Yan. Kung nakikita nyo yung part na yan, meron din yan sa kabila. Ayun, kabilaan yan. Ayun. Okay, ayan na. Ngayon, kailangan maibaba nyo yan ng sabay. Left and right. Okay, left and right. O, yan. Bababa nyo to. To. Ganyan, ayan na ng forma. Hatakin nyo pababa. Okay, hatakin nyo pababa. Okay, ayan ha. Then, move it backward. Okay, then forward. Ayun. Uy, grabe! Bayan, ayan o, mga ka-airsoft. Ayan nga, grasa-grasa nga, ayan o. Hindi pa man din. Ayan o, yan ha. Ayan, nagbagsakan na yung mga dumi. Ay, oo nga, madumi nga. Kaya nga, hindi na medyo magiging magandang performance. Sabi nga niya, napapansin niya, parang maganit, parang magaspang daw. Ayan o, mga ka-airsoft ha, buti na lang, ang ginamit kong tela rito is 2
tuwalya na puti. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, oh. Okay, so hindi ko alam kung saan nanggaling to, pero medyo parang malangis. Ay, ayan, oh, medyo malangis siya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, pansin nyo? Ayan, oh, gumugo. Oo nga. Oh, okay. Ayan, dumami siya mga ka-airsoft. Ayan, ha. Okay, no? So, okay. So, ito yung unit ng ating ka-airsoft. Grabe, ang ganda pa ng laman loob. Alam nyo mga ka-airsoft, yung mga Glock ngayon, hindi ganyan kaganda ang laman loob. Pakita ko sa inyo yung mga Glock ngayon, ha. Saan yung Glock ko rito? Grabe yung mga Glock na yan. Ang hirap buksan. Ala! Uy, tayo mo mabuksan. Ang hirap, grabe. Sample lang ang gusto ko. Ayun, okay. Ayan mga ka-airsoft, oh. This is a Gen 3 while this is a Gen 4. Ayan, kung makikita ninyo, ang ganda ng hammer set, no? Hammer set ng dating Glock. Pansin nyo yan? Ang ganda, ayan, no? Lapit ko pa, ha? Okay, no? Parang carbon steel, no? Ayan, no? While yung ngayon, alloy na lang talaga. Ayan, no? Ayan, no? Kita nyo? Alloy na lang. Pero yung dati, medyo black steel or carbon steel, no? Ngayon, pure alloy na lang. Kaya masasabi natin na mas maganda talaga yung mga unit dati, no? Pero yung ngayon, parang mga anlalambot na nila. Sa totoo lang, parang anlalambot, no? Pero sprayan muna natin to ng silicone oil. Tumigas yata. Okay. Sige, ngayon balik na nga natin. Baka masira pa eh. Hindi pa mabenta to. Patay tayo dyan. Abonado pa tayo. Wag na. Balik na natin yan, no? Okay. Binuksan ko yung para lang maikumpara. So, ito na yung unit, no? Mga ka-airsoft, gagawin ko to. Ito yung ginagawa namin sa general maintenance na cleaning na sinasabi, no? Ngayon, sa mga bago dyan, ay, grabe, oh. Shit. Sa mga bago, tignan nyo to. Itong isang dumi na to, ha. Ito, ha. Kakayurin ko pa gano'n, ha. Ay, nakita nyo? Gumuhit. Ayan, oh. Natutuwa ako doon sa mga dumi. Ayan, oh, mga ka-airsoft, oh. Tignan nyo to. Itong dumi na to, ha. Ayan. Parang nunal lang siya, ha. Kakayurin ko. Kita nyo? Grabing dumi. O di sige, okay na yan. Aaliw tayo sa dumi. Ngayon, syempre, i-ano muna natin, no? I-wash muna natin, okay? Huhugasan muna natin. Tignan natin ito. Gagamit tayo ng pang-wash namin. Mga airsoft, hindi ako nagpo-promote ng mga brand, ha. Gamitin nyo kung ano yung sa tingin nyo, yung walang acetone content para makasira ng mga plastic and rubber, no? Sinadya akong takpan para, dahil hindi ako nagpo-promote ng brand. Ayan, no? Sige, linisan muna natin. Okay, ito yung ginagawa namin dun sa sinasabi naming maintenance, no? Inaalis muna natin yung dumi, yung mga grasa na luma. Yan. Okay? Nakita nyo, ha, puting basahan yung ginamit ko para makita nyo yung mga dumi na mangyayari, no? Ngayon, syempre, medyo punasan naman muna natin. Yan. So, yan. Bakit kailangan ng pang-wash? Kasi hindi naman natin kayang suksukin, 'di ba, yung mga pinakakaloob-looban na parte. So,
kaya tayo gumagamit ng pressurize para makapasok doon sa kaloob-looban yung solution natin, okay? Ayan. Yun. Okay. Sige, ngayon, na nalinis na to, yan. Punasan, syempre, pupunasan. Kailangan yan, syempre, pupunasan mo, diba? Ayan. Set aside muna natin to. Okay? Ito yung lower frame na tinatawag. Parte ito ng barrel, ayan. Okay. Ay, ayan. Sige, okay. Set aside muna natin to, no? Kita nyo naman, dumumi, oh, nangutim yung ano natin, no? Ngayon, next natin itong, syempre, yung slide. Yan. Babaklasin natin yan. Ako, uulitin ko, hindi ko sinasuggest na makialam kayo na buksan nyo yung baril nyo ng ganito, Kasi, baka hindi nyo maibalik ng tama, magkakaproblema tayo. Okay? Isa-isay natin. Medyo madumi nga, ayan, no? Okay, no? Madumi nga siya. Okay, so, ayan. This is the outer barrel. Ayan, outer barrel. Okay, 10 years tong unit na to, hindi nabuksan, ngayon lang. This is the hop-up chamber. The hop-up rubber, ayun, nandun sa loob. Then, the inner barrel. Okay, ayan. 10 years yan, ha? Ngayon, putya, grabe! Ayun, nakikita nyo mga ka-airsoft? Ewan ko lang kung nakikita nyo, pero madumi nga, no? Madumi nga. Yan. Alisin natin. Okay. Ito yung tinatawag na nozzle, mga ka-airsoft po. Ito yung nozzle na tinatawag. Okay? Hindi na natin gagalawin yan kasi pero bubugahan na lang natin yan. Okay? So, start natin. Makikita nyo naman, no? Kaya makikita nyo. Oy, grabe, oh. Nakikita nyo ba yung dumi? Yan, mga langis yan, mga ka-airsoft, Mga, ayan, oh. Grabe! Grabe! Yan, mga langis yan na stock, no? Kaya, napakahalaga ng general. Dapat meron tayong toothbrush na gamit or paintbrush. Gusto ko malinisan yung mga kasingit-singitan. Hingi ako ng toothbrush na gamit. Pero hindi, wag. Baka may masira pa tayo. Binababa din natin yung nozzle. Pero mga ka-airsoft, nakikita nyo naman, madumi talaga. Ang dumi, no? Yung yung cellphone, yung cellphone nyo, mas makikita nyo to pag yung cellphone nyo nakabaliktad. Nakabaliktad, naka-landscape. Wag patayo. Ihiga nyo yung cellphone nyo para mas malaki, mas malinaw. Okay? So, ayan. Linis. So far, mukhang okay na. Ayan, Ayan. Ganyan ang ginagawa during the maintenance, Ayan. Ayan. Hindi pa natatapos dyan yan, mga ka-airsoft, I-grease buster pa natin yan. Kumbaga, nasa washing pa lang tayo, no? So, kanina, madumi yan. Ngayon, ayan, kita nyo, kumikinang na, di ba? Ayan na, kumikinang na, no? Okay. So, tabi muna natin ulit dito. Dito natin yung mga nalinis na, Okay, so, ito, outer barrel. Medyo mukhang malangis nga. Ayan, Tignan nyo, dito tayo. Ito. Para makita nyo yung another dumi. Okay, dito. Dito natin papalaglagin. Okay? Yan, nakita nyo mga ka-airsoft, Ay,
shit. Oo nga, ang dumi nga. Grabe. Grabe. Nalilimahid nga naman talaga sa dumi. Yuko pa natin ha. Yuko pa natin para makita nyo talaga ng gusto. Ayan ha. Grabe. Dumi nga. Oo, no? Okay. Siyempre, medyo punasan na. Pagpasensyaan nyo na, pero sa susunod, mukhang kailangan meron tayong para sa mga heavy stains talaga na ganito, meron tayong tinatawag na cleaning brush, no? Cleaning brush, pero hindi steel brush ha. Parang soft bristle lang siya, no? Yan, para hindi tayo nahihirapan sa susunod. Yan. Okay, yan, mukhang malinis na. Hindi pa naman natatapos dyan eh. Mamaya ipopompa natin yan eh, okay? Ito. Okay. Oh, ito. This is the hop up chamber, okay? Ako nga muna. Okay. Sa ibang part naman tayo para makita natin yung dumi. Ito. Hop up chamber ha. Okay, dito tayo sa part na to para makikita ninyo. Balawan natin siya. Grabe oh. Ang dumi nga. Ayan, no? Ayan. Okay. So, asan yung spring? Ayun. Yung spring. Ay, nako, mga ka-airsoft, kung makikita nyo lang talaga ng actual, oh. Ganito pala ang itsura ng unit na 10 years old. Yan. Yan. Okay. Yan. Mukhang malinis na kasi wala nang kumakatas sa kamay ko na langis-langis eh. Oh. Diba? Kanina malangis eh, madumi. Okay? Yan. Sige. Ngayon, ito na. Takpan muna natin to. Dito tayo ngayon. Okay? Yan ha. Isa-isain ulit natin yung unit. Ipopob na natin. Ito yung grease buster. Ito yung sisimot ng lahat ng grasa. Yan. Nilulusaw niya mga ka-airsoft, no? Lulusawin niya. Okay, yan. Yan, no? Yan, makikita nyo yan. Dahan-dahan na malulusaw yung mga langis. Ayaw tumayo eh. Yan. Yan. Talagang 100%, no? Ganyan mag-maintenance dito sa Bigman. Biruin nyo, libre lang yan, okay? Yan. Talagang yung unit nyo, nahilamusan ng gusto. Libre lang yan, mga ka-airsoft. Walang bayad dyan, hindi kami nagcha-charge dyan sa maintenance, no? Part of our lifetime warranty yan, no? Kesa yung unit ninyo, masira ng tuluyan, ma-correct na kagad natin habang maaga pa. Okay? Ito pa, yung maliit. Ayan. Ayan. Mas maraming langis, mas mabilis maubos yung yung foam. Mas marami siyang langis, mas mabilis maubos yung foam. Ha? Okay? Kaya ito, mapapansin nyo, medyo matagal kasi medyo na-iwash na natin, nabawasan na yung langis. Napunta na dito, 'di ba, sa ayan, no? Yung dumi. No, ayan ha.
Okay, so ayan, nakita nyo, dahan-dahan nag-evaporate, dahan-dahan nawawala yung mismong mga foam niya. Ibig sabihin, na-absorb na nung foam yung mga langis. Okay, so dyan ulit yan. So, ito ang silbi nung malinis nating basahan para susuportahan mo rin ng punas. Okay? Yan. Susuportahan mo. Lahat ng kaya mong abutin mo. Para para totally malinis siya. Again itong unit na to is a 10-year-old Glock 18 Gen 4 ng hindi naman namin ka-airsoft, pero nakiusap si tatay na may sentimental value kasi to. Binili yata nung anak niya nung nag-graduate, no? Yung parang unang trabaho ng anak niya, ito yung regalo sa kanya. Kaya pinaunlakan natin. Okay, ganda na ng loob, oh. Pansin nyo, halos mukhang bago na, pero hindi man naman maiiwasan. Syempre, para sa isang 10-year-old na barrel, ayan, no? May mga corrosion na rin naman sa loob. Ayan, no? Ayan, no? Pansinin nyo, may mga corrosion na hindi naman natin maiiwasan talaga yan, mga ka-airsoft, no? Kasi 10-year-old na barrel na to, na unit, ayan. Ayan, may mga corrosion na rin talaga, pero okay pa rin naman. Lalo na pina-maintenance ni sir sa atin, talagang gaganda ang performance at lilinis, di ba? Okay, tabi natin to, ha. Yan, dito muna siya. Ngayon, punasan natin yung ibang parte. Kanina, sana pala pinakita ko sa inyo, pero ayaw ko na kasi siyang i-test fire ng gusto, kasi iba yung tunog talaga niya, maganit. Talagang parang madumi nga yung loob. Kaya nakailang putok lang ako, in-stop ko kanina, no? Pero mamaya makikita nyo, ipa-fire natin to. Tignan natin kung maganda na ang response, diba? Ayun. Okay, nalinis na yan. Okay, dito tayo sa slide. Slide, isa sa kumbaga pinaka crucial, no? Kasi pag hindi mo nabalik ng tama ito, syempre pwede kang may masira. Ang ganda ng ang ganda talaga ng silver, no? Mapapansin niyo yung silver, hindi katulad ng black nagpe-fade or nagagasgas. Itong silver ng WE na Glock, maganda siya. Okay. Pucha, may mga dumi pa sa loob. Parang may hindi pa naalis. Mga hard to reach area kasi. Medyo mahina na yung spring ni tatay ng nozzle niya. Hindi na ganong sumasagad, Pero still pwede pa naman, 'di ba? Okay. Hindi na ganong sumasagad pero okay pa. Ayan, okay na yung slide. Ayan, half-up chamber, inner barrel, half-up rubber. Ayan. Okay. Gusto, syempre, wala naman ganong susuot dito. Okay, then ito. Okay, ngayon, ito na. So, enough na tayo dun sa mga cleaning, natin, mga panglinis natin, no? Yung mga pang-wash natin at saka yung pang-grease buster. Ngayon, dadako na tayo mga ka-airsoft sa pag-greasing. Sabi ko nga sa inyo, yung mga hard to reach area, ang gagamitin natin ito dahil malapot to. Okay? Pero syempre, shake natin. Okay, hard to reach area, itong gamitin natin. Malapot to yun Kasi ito, this is the hammer assembly. Hindi naman natin kayang abutin yan na linisin Although kaya nating sprayan, pero yung kaloob-looban, ilulubricate natin nito. Okay? Pero ito naman, hindi ko to ina-advise na i-spray nyo sa mga slide. Kasi malapot to.
nahihirapan yung baril natin, yung baril nyo na mag-recoil. Okay? Buo pa hammer set, yes. Mukhang buo pa naman. Although may mga wear and tear na rin talaga, kaya lang, normal lang yan para sa isang 10-year-old na baril, no? Okay. Okay, yan. Makikita nyo, nil-sprayan ko yung mga laman loob, pero sa slide, hindi ko siya in-spray. No? At saka sa nozzle, hindi ko siya i-spray kasi dahil malapot to, mahihirapan yung nozzle natin na maglaro. Considering 10-year-old unit to, so medyo weak na rin yung ano niya, yung spring. Ayan, mapapansin niyo yan, mga ka-airsoft po. Ayan, to ito. Sana kita sa camera. Ito, kung mapapansin niyo to, ito, medyo nabibitin. Ayan, Ayan, hindi siya totally bumababang gano'n. Ayan, nakahang siya, Okay, nakahang siya, ayan, Ayan, nakahang siya. Dapat yan, nakababa pa yan, to. Ayan, nakababa pang ganyan. Pero pag hinatak ko, nakahang na siya. Ayan, means, ay, sumasabi. Ayan, Ayan, lapit natin, Dito muna sa isang camera. Okay, Pag hinatak ko to pataas, ayan, Ayan, hatakin ko pataas, Ayan, nakahang na siya. Ayun, Minsan, ayan, Hindi siya bumabalik totally. Dito sa isang camera. Ayan, Okay, pag inaangat ko, ayan, nakahang siya, ayan, Diba? Hindi siya bumabalik. So, balik natin. Ayun, diba? Ayun. Ngayon, yan, okay. Pero, ayan, diba? Nabibitin siya. So, medyo weak na rin yung spring nito. Syempre, ayaw naman nating, ayaw naman nating pagastusin pa yung ka-airsoft natin kasi syempre, yun nga, seniors na Dapat yan, normal yan, nakababang ganyan. Nakababa, yan, yan. Nakasagad. Pero, pansinin nyo, di ba? Nabibitin na siya. Weak na rin yung spring niya. Ngayon, kung gagamitan natin ng malapot na silicone oil, okay to. Doon sa mga hard to reach area, Pero, kung ito gagamitin natin sa slide at saka rito, mas lalong mahihirapan to na bumalik kasi malapot siya. Ayan, Kita nyo yung gap? Ayan, Ang laki. Ayan, Kita nyo? Ayan yung gap, Ayun, Ayun, Diba? Ayun, yung gap. Baba natin. Yun. Kita nyo? Yun. Ngayon, ang gagamitin natin dito, okay na. Na-sprayan na natin tong hammer. Dagdagan natin. Parang bitin. Yun. Na-sprayan na natin. Ayan, dito. Okay. Then, dito naman tayo sa isa, sa slide. Sprayan natin using our Bigman oil. Bakit itong ginagamit natin? Kasi hindi yung viscosity nito malabnaw. Mas maganda siya. Syempre, sprayan na rin natin yung nozzle. Okay, sprayan na rin natin, para malay mo magamot natin yung gap, yung ayaw bumaba. Yun, mukhang nagamot natin, nakakatuwa naman. Pakita ko sa inyo. Kaya importante na yung unit ninyo ma-maintenance, Okay, pakita ko sa inyo. Ayan, hatakin natin to. Ayan, taas natin. Ayan, bumababa na siya, yun, nakita nyo? Bumababa siya, mabagal nga lang. Pero, yun, Pero okay na rin. Yun, kita nyo, dahan-dahan siyang bumababa, So, katagalan yan, magre-response na mahusay yan. Okay. Mukhang maganda, mukhang matutuwa yung... Alam nyo, hindi ko pinapabayad to, mga ka-airsoft. Hindi sa amin binili to, Ang libre lang ng gawa namin, syempre yung sa amin binili. Pero ito, hindi ko to sinabihan ko na si tatay na hindi ko papabayad sa kanya. Ayan. Yan yung ginagawa natin. Naglalapat tayo ng panibagong grease, panibagong oil. Ayan. Ayun. Okay, naglalapat tayo para brand new, bago yung oil, di ba? Yan. Ngayon, punta na tayo rito. Ito, yung hop-up chamber na tinatawag. Ito yung hop-up adjustment na tinatawag. Sa WE,
kahit anong ikot mo rito, hindi magbabago yung hop-up mo. Unless, upgraded yung hop-up rubber mo. Kaya lang, yun, stock lang to, original lang, no? Again, sa WE, kahit anong adjust mo rito, i-left mo or i-right mo, ayan, para makita ninyo. Ayan, no? Yung adjustment, hindi makita ganong maliwanag. Ayan, no? Yan, yung part na yan, ayan. Yan yung adjustment, no? Ng hop-up rubber, yan. Sa WE, kahit anong adjust mo dyan, walang response yan. Parang ang nangyari, dami lang yan, no? Yan. Okay, so, ayan. Sprayan natin, syempre. Sprayan mo, paliguan mo. Ayan, no? Pati hop-up rubber. Para kung may mga dumi-dumi pang naiwan, totally malaglag. Yeah, okay, no? So, ito naman yung hop-up outside barrel. Sprayan natin para hindi maganit. Kasi yun ang number 1 reklamo ni tatay. Okay. Assemble na natin, no? Pasok natin to rito. Siyempre, kung paano mo inalis. Yan. Yan, ganun. Ayan, no? Ito, discuss natin to. Ito yung fixed outer barrel, oh. Ayan, no? Pansinin nyo. Ayan, no? Kumakalog yung barrel, oh. Di ba? Kumakalog. Yan ang ginagawa natin. Yung inaalis natin yung kalog na yon para hindi apektado yung performance nito ng inner barrel. Ayan. Okay, kaya lang, ito nga, hindi naman sa amin to binili. Ay, pinakiusap lang ni tatay. Yun. Kung ano lang yung pinakiusap niya, yun lang ang gagawin natin. Hindi naman tayo pwedeng i-fix barrel natin, wala naman siyang sinabi, di ba? Ayan. Okay? So, ayan. Ngayon, lagay natin to. Siyempre, binabalik ko na mga ka-airsoft, ha. Ayan. Ito na yung pagbabalik. Okay? So, ito yung spring. Okay? Lagay muna natin to, syempre. Diba? Okay? Ayan na. Naibabalik na ng dahan-dahan. Ayan. Okay? Then, syempre, wala bang orientation to? Hindi ko rin alam, Okay, siguro. Ganyan. Ayan. Okay. Then, balik natin to. Ayun. Okay, yan. Yan, ganyan yung itsura niya nung binaklas natin kanina, diba? For the last time, sprayan natin. Pero syempre, para kung mayroong mga excess pa na dumi, malaglag, ma-wipe out pa, diba? Ganyan ang ginagawa sa maintenance, ha? Kaya, again, sasabihin ko sa inyo, ha? Calling all the attention of our previous ka-airsoft 2 years, 3 years, 4 years, 5 years ago, dalhin nyo po sa amin yung unit nyo, libre yung maintenance na ganito as part of our lifetime warranty. Grabe, dito lang meron yan sa Big Man. Wala kayong makikitang ibang store or ibang shop na kaya magbigay ng ganyang warranty, no? Okay, so balik na natin to, syempre. Oh, wah! Gandang senyales. Okay, tapos syempre, wipe those excess oil. Nasaan naman natin? Syempre, di ba? Ganda pa ng unit ni tatay. Nakakatuwa naman, maalaga. Ganda na ba? Okay. Ganda na. Ngayon, sana. Hindi natin siya nasira. Okay, no? Yan, yan. So, look at this. Papakita ko yung yung towel natin. Tabi muna natin yun. Okay, no? Ito yung mga na-collect natin na dumi. Okay. Ito yung malinis na part ng towel, 'di ba? Ayan. Ito ngayon yung ito yung ayan, yung mga na ano natin, no? Na collect natin na dumi, no? Biruin mo. From this naging ganito kalinis, no? So, ayan. Kayo na humusga, no? Kayo na magsabi na yung unit ba natin kailangan mini-maintenance, kini-cleaning,
full maintenance o hindi, no? Ito yung malinis na towel, syempre. Ito yung ayan, yung pinaglinisan natin, di ba? Kaya kayo na magsabi. Ngayon, tignan natin to, yung unit, no, kung gagana pa. Yan. Medyo linisan na rin natin yung labas. Para syempre, pag kinuha ni tatay, malinis, di ba? Yan. Yan, okay. Grabe! Tingnan nyo naman. Nangingintab ang putya. Oo nga, sumobra yata ako sumobra sa langis. Pangit. Dali, masyadong makintab. nawala yung matte black. Naging glossy black. Ayan, alisin natin. Mga Kairsoft, share nyo to kwentuhan session. Tanong ang portion natin na to, ha. Kasi maraming makaka-relate dito, no? Maraming matututo dito sa episode na to. Yan, okay. So, kanina, shiny black. Ngayon, sakto lang. Okay? Ngayon, syempre, test fire natin to. I-test fire natin to. Yung sa akin, kahit adjust ko yung hop-up, laging pataas ang bala. Bakit po kaya ganun? May problema na yung hop-up mo. Ang WE, based on my observation, kahit anong adjust mo, talagang walang direction, no? Kumbaga, not unless, syempre, mag-upgrade ka ng hop-up. Okay? Ayan. O, di, ngayon, syempre, paayos naman yung target. Anong gagawin mo? Okay. Ayan. Ngayon, syempre, test fire na natin to. So, nasa na ba yung magazine? Ayun, magazine ni tatay. So, okay na yan. Okay. Number 1, syempre, ay, pucha, hindi siya original. Oh, baka nagkamali lang ako ng dampot. Ayun, oh. Kamali. Okay. So, ito yung magazine ni tatay. Medyo may mga gas-gas na, pero okay lang yan. Okay, sige. Naglagay tayong silicone oil, ha. Okay. Yan na muna natin pumasok. Okay, then, dito sa ilalim. Okay. Ngayon, lagay tayo ng gas, syempre. Okay, syempre, ang lalagay lang natin na gas, syempre 12 kg, di ba? Hindi pa naka-fine tuning to. So, maglagay tayo rito ng mga 5. No? Hindi naman naka-fine tuning kasi ito eh. Okay. Pump. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, naglagay tayo ng 5. Kung naka-fine tuning to, ang lalagay natin 2 to 3 seconds lang. Pero dahil hindi naman to naka-tuning, okay na yan, no? Ngayon, maglagay tayo ng bala, syempre, no? Hatakin natin to pababa. To, lagay right thumb. Putsang, hirap, ha? Hirap pala pag nakalapag. Okay, ayan. Okay? Lagay tayong bala. Glock 18 pala nga pala to. So, may rapid fire nga pala to. Nahirapan ako. Para ako nagiging newbie, oh. Hindi ko maihalay yung bala, visit ka. Isa pa talaga. Okay, lagyan pa natin kaya. Punuin natin ng gusto, ipapire ko naman kagad eh, di ba? Okay, mag-excess tayo ng ng 3. Hindi ko ganong pinuno, no? So ito, left right, left right, left right, left right, left right, left right, left right. Okay, alternate. Ngayon, may gas na. Magpa-fire tayo. Ayan, tinaas ko na kasi syempre
Ayan, taas natin to isang camera. Yan. Okay, yan. Sige. Ayan. Okay, no? So, yun na nga. Magpa-fire na tayo, no? Kanina, ang ganit talaga nito mga ka-airsoft. Ang pangit ng performance. Ngayon, tignan natin kung maganda na siya, no? May gas na, pasok. Uy. Ba tunog, ha? Okay. Single fire. Oh, malangis. Malangis pa. Dali. Nawa-wipe out pa yung langis. Okay. Single. Kita nyo? Halos umuusok, no? Kasi nilalabas pa niya yung langis. So, maganda, ha? Gandang pumutok, ha? Rapid fire. Ganda pang pumutok. Okay pa. So, ayun. Glock 18 ng ating ka-airsoft. So, ayan. Talagang, normally talaga ang mga Glock, ayan, no? Lalo ng mga WE, hindi pa talaga naka-upgrade. Ayan, no? Pero, syempre, pwede naman natin i-upgrade, kaya lang, syempre, wala pa sa plano namin ni Tatay yun, eh. Di ba? Wala pa naman sa ni-request niya yun. Syempre, hindi naman natin pwedeng pangunahan yung tao, di ba? O, ngayon, balik natin sa single fire. Ayun, okay, tapos lagyan ulit natin bala. Okay? Sarap, di ba? Ang sarap ng unit pag bagong maintenance. Walang iniwan, bagong change oil, di ba? Dali nga. Bagong change oil yung unit nyo. Pag, di ba, pag yung motor nyo, bagong change oil, sarap. Sarap patakbuhin, di ba? Okay, lagyan ulit natin ng bala. Sarap pag bago. Again, mga ka-airsoft, ha, itong unit na to, hindi to sa amin. Pina-maintenance lang to. Itong unit na to ay 10 years old na. Unit ng ating ng hindi naman namin client, no? So, nakiusap siya na baka pwedeng maaligas-gas na kasi yung napakiramdam niya, hindi na siya flawless. Nakiusap na baka pwedeng i-maintenance natin. Kasi wala naman siyang ibang malalapitan, eh. Kasi, hindi, sure, nanonood si Tatay. Hindi siya 64 years old na yun. Tapos, taga Pampanga pa, probinsya yon. Yung ganitong oras, tulog na yun. Kaya ako naman, hindi ko naman inaasahan na mag-online siya ngayon, eh. Kasi, syempre, for his age, tulog na yon, no? Tayo lang naman, eh. Syempre, bata-bata pa tayo. Pero, pag yung mga ganyang edad, tulog na yan ng ganyang oras. So, may tira pa to, lagay tayo ng kahit 1 seconds lang. 1. Okay, no? So, ayan. Test fire ulit natin, no? Sarap naman. Alam nyo, sarap sa ang feeling, sa pakiramdam, pag nakakatulong ka sa kapwa mo. Ang sarap sa pakiramdam yung nalalaman mo na i-share mo sa iba, no? Ang sarap sa pakiramdam. Pag merong lumapit sa akin, tapos, talagang natulungan ko, masarap sa pakiramdam, mga ka-airsoft, no? Yan. Ngayon, pasok ulit natin. Kasa ulit. Ready to fire. Firing! Rapid fire. Single fire. Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Hammer ni Glock nasa loob. Okay. O, kita nyo? Ang sarap naman, di ba? Ang sarap talaga. Okay. Ayan. Okay, general maintenance, free po dito sa Big Man. Lalo na po kung Big Man VIP kayo. Okay? Kaya, I'm calling all the attention of our previous ka-airsoft, no? Yung sa mga nakaraang taon. Ano po kayo? Free po ang maintenance dito sa Big Man. Nakita nyo yung ginawa natin? General cleaning, di ba? Lapat ng panibagong oil.
maglalapat tayo ng panibagong grease. Kumbaga, aalisin natin yung luma at papalitan natin ng bago. Di ba? Gamit na yun eh. Di ba? Another 10 years daw, sabi ni Alan Villaris. Wag naman. Siguro, kahit mga every year, no? Wag naman another 10 years. Masyadong matagal yun. Baka hindi na kami magkita ni tatay nun. No? Ang maintenance talaga, kung addict mode ka, every 3 months. Every 3 months, mas maganda, mabuksan natin, ma-correct natin yung mga glitch. Pero sa part na to, wala tayong kinorek na glitch. So far, wala naman ako nakikita. Kaya lang talagang yung wear and tear dun sa mga internal parts, talagang present, no? Talagang present na nandyan na. Pero, wala naman ako nakikita na, na masasabi natin na fatal, no? Na major damage, okay? So, hindi ko lang alam kung si tatay naka-experience na ng magazine leak, pero ang sabi niya, may nagli-leak daw dun sa unit niya, ay sa magazine niya. May sumitsit-set, pero ngayon, wala naman sumitset. Kasi, ang paniwala ko, baka hindi tama yung paglalagay ni tatay ng silicone oil. Pero ngayon, nang nalagyan na siya ng silicone oil dito sa loob, baka kasi kung saan lang siya nag-i-spray eh. Siyempre, mahirap namang masyadong tanong-tanongin ng di ba? Kasi siyempre, mas matanda sa atin yun, di ba? Yun. Ngayon na-sprayan na siya, wala naman ako naririnig na nagli-leak, no? Kaya, ayun. Kita nyo? Maganda ang unit pag nag-general maintenance. Nasisilip natin yung laman loob, nakikita natin, nalalaman natin kung ano yung mga dapat i-correct dun sa unit, di ba? Okay mga Airsoft, grabe. May mga tanong ba kayo? Kung may tanong kayo, tanong nyo na po. Para masagot natin. Pansin nyo yung boses ko medyo na. Kasi syempre, everyday, dami rin natin kinakausap. Everyday, dami nating dinedemo. Everyday, iba't ibang client. Everyday, iba't ibang ugali. Everyday, iba't ibang estado. Everyday, iba't ibang klase ng tao. Yan ang nakakaharap natin, di ba? Hindi naman kasi ako tulad ng ibang shop na ang humaharap tindero, tauhan. Dito kasi sa Big Man, hanggat maaari, gusto ko akong kaharap nyo, no? Kasi lahat ng informasyon na kailangan nyo malaman, mabibigyan ko ng kasagutan, di ba? Pero syempre, pag ang taong humaharap sa iyo tauhan, tindero lang, anong maisasagot niya? Wala namang experience yan, di ba? Ang tanong, yung bang tinderong kaharap mo meron sariling airsoft, di ba? Wala nga airsoft yan di ba? Saan galing yung kaalaman na sinasabi niya? Sa kwento sa kanya, di ba? Ganun yan di ba? Tandaan nyo, mas magandang teacher yung experience. Your experience is the best teacher. No? Yung paglabasa ng libro, oo, makakatulong. Pero, mas maganda pa rin yung may experience ka, di ba? Tandaan nyo, yung humaharap sa inyong tindera, dyan sa mga shop na kilala nyo, wala mang airsoft yan. Wala mang yan, di ba? Boss, price reveal naman dyan. Chris Lamak, ibablock kita, okay? Kasi hindi tong ginagawa natin. Hindi to live selling, kaya walang price reveal dito. Lagi ko sinasabi kung interesado ka, mag-PM ka. Sorry, pero ibablock kita. Hindi mo first time ginawa kasi to no? Bablock kita. Antay ka lang Papablock kita, Chris Lamak. Medyo may katigasan ng ulo mo Hindi mo first time ginawa sa akin to na nagsasabi ka ng reveal price. Tandaan nyo, itong ginagawa ko, hindi to live selling. Vlog to, guide to. Hindi para magsabi kayo hindi para magtanong kayo ng presyo rito, no? Sige boss, salamat. Talagang salamat kasi dito hindi namin kailangan yung mga taong tulad mo na hindi makaintindi, 'di ba? Vlog to, tapos magpapa-price reveal ka. 'Di ba?
Bablock kita talaga. Kasi hindi mo deserve mag-stay sa page na to. Okay? No? Hindi mo first time ginawa yan eh. Maraming beses na. Nagbablog ako, nangungulit ka ng price, no? Okay? Ang daming nanonood, ang daming gusto matuto, imbis na mag-add ka ng mga inputs, magtatanong ka ng mga ganyan. Diba? Hindi naman live selling to eh. Okay? Sige, antay ka lang, mamaya mawawala ka na. Okay guys, no? Kung wala na kayong tanong, tomorrow, meron naman tayong i-discuss. Ang i-discuss natin tomorrow is kung ano ba talaga yung first and foremost na dapat gawin pag merong leak yung unit mo, no? Subukan natin mag-backlash bukas at saka yung kung paano gagawin, Subukan natin mag-backlash bukas kung kakayanin ng oras ng magazine ng Glock, ng magazine ng High Kappa, ng magazine ng Beretta, ng magazine ng 1911. Okay? Yan, subukan natin yan. Kung basta kakayanin ng oras, lahat 'yun dalihin natin. Kasi yun yung mga yun yung mga yung mga masasabi natin na mga bestseller na mas madalas yung makita, di ba? Medyo madalang yung makita yung Sig Sauer. So, wag na muna tayo magbukas nun, di ba? Medyo madalang yung makita yung Desert Eagle. Pero ang Desert Eagle kasi hindi nagkakalik eh. Napakatindi kasi ng pagkakagawa ng Desert Eagle, no? Ano pa ba? Basta, mostly lang naman, High Kappa, ganun lang, no? CZ, hindi naman nagkakalik halos. Kaya useless din na buksan natin, di ba? Mostly talaga nagkakalik, Glock, High Kappa, 1911, tsaka Beretta. Yan yung mga best seller talaga eh, sa mundo ng tunay na baril. Yan ang bubuksan natin by tomorrow. Okay? O yun lang muna, mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun ang paglalaro po ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed day.